Paggising ko nga, nagsaing agad ako. Wala kailangan ko kasi magsaing kasi wala kaming kakainin pag di ako nagluto. Charis! Alam nyo ba, struggle din talaga sa akin yung opening nung voice over ko. Abay, ilang beses ko nga pinag-iisipan, kaya ayun, napapatagal talaga yung pagwa-voice over ko. Alam niyo, na-edit ko na lahat ng video, pero voice over na lang yung kulang. Bigyan niyo naman ako ng tip o kung ano yung magandang sabihin sa umpisa. Habang nagvo-voice over, kasi nahirapan din talaga ako. Oo nga pala, nagluto pala kami ngayon ng fried chicken tsaka carbonara. Huy, anong carbonara? Carbonara pala, sorry. Kaya ayan, dahil nanay ko na yung namalengke, ako na yung nagluto. Oo nga pala, cooker of the day talaga ako today. Okay na rin yan para yung makapagpahinga sila mama at hindi na mag-asikaso ng pagkain namin. Total, magpiprito lang naman ng manok tsaka magka-carbonara. Sakto, nagkikrave ako sa carbonara kaya ayan, buti na lang ako yung magluluto kasi hindi masarap magluto yung kapatid ko, Charis. Sakto rin, dumating rin pala yung mga pinsan ko. Buti na lang masarap yung pagkain namin ngayon, kung hindi nakakahiya, Charis. Tapos ayan, puro leg part nga pala yung chicken na nabili ng nanay ko. Tapos for the prito na yung person, sinabay ko na nga rin pala lutuin yung carbonara. Tuna at mushroom nga lang pala yung halo niyan. Usually kasi bacon o kaya giniling yung mga halo nila. Dahil yan lang yung available, okay na rin yan kasi masarap din naman siyang halo. Alam niyo, may naririnig akong maingay sa background ko, hindi ko alam kung ano yon. Pagpasensyahan niyo na lang guys. Sinama ko na nga rin pala sa pag-isa yung mushroom. Tapos ayan, for the halo naman, nilagyan ko na rin siya ng Knorr cubes. Chicken Knorr cubes nga lang pala available pero okay na rin yan, pampaalat din yun no. Tapos ilagyan ko ng Nestle cream, dalawa nga lang yung meron. Kasi wala nang available na stock sa amin, pati sa mga tindahan wala na rin. Dahil kulang ako sa gatas, naglagay ako ng konting angel creme densada. First time ko nga lang maglagay nun, pati na tong fresh milk. Paano, kulang talaga ako sa ingredients, kaya yan lang din nakita ko sa ref namin. Hinaluan ko na rin ng paminta para medyo maganda rin yung kulay. Dahil tinatamad ako maghiwa ng cheese, parmesan cheese na lang yung nilagay ko. Uy B, try niyo yung parmesan cheese ilagay, medyo pricey nga lang pero goods talaga siya sa mga pasta. Tingnan nyo, ang ganda rin ng paglapot ng sauce. Hindi na nga pala kami naglalagay ng cornstarch kasi medyo mabilis mapanis kapag meron nun. Tapos sinala ko na rin yung pangalawang chicken. Bali nakatatlong salang nga ako dyan. Yung pangatlong salang ko nga sa kakamadali ko, ayan medyo hilaw-hilaw pa nga charis. After ko nga pala maluto yung carbonara sauce, pinalamig ko lang konti tsaka ko nilagay yung pasta. Baka kasi mamaya kapag sobrang init ma-overcook yung pasta. Iniiwasan ko din yun kasi medyo nakakauta yung carbonara. Lalo na kung overcook pa yung pasta. 1 kilo nga pala yung nagawa ko sa 2 Nestle cream, konting fresh milk at konting creme densada. Pero kung wala talaga kayong gatas na mailagay, pwede nyo na rin itry kaso medyo manamis-namis talaga yung creme densada. Tapos ito na yung mga chicken na naprito ko. Grabe nga, ang lalaki nga ng leg part na nabili ng nanay ko. Pero naubos naman namin. Buti na lang hindi maalat yung breading mix na nagawa ko. Kasi medyo nakakaumay din kapag maalat talaga yung breading mix. Yung crispy fry kasi nahaluan pa namin ng harina tsaka cornstarch. Para di siya maalat kapag naprito tsaka lumamig. Usually kasi kapag lumalamig yung chicken at crispy fry yung gamit, maalat talaga siya. Tapos ito na, naghain na rin ako sa mesa namin para makakain na rin yung mga pinsan ko tsaka mga kapatid ko. Ayan nga pala sila, kakauwi lang nila galing Bacolod. Kasi dito na rin daw sila magwo-work. Kaya pumunta sila dito sa May Cavite. For the kain naman kami tapos tawanan at kwentuhan. May kasama pang cook. Yun lang sa araw na to. Salamat sa pananood. Thank you! Bye-bye!